Kung meron man akong isang XP item na hindi ko kayang hindi i-build kay Yuzong at kahit sino mang XP hero, ito ay ang Queen's Wings. Bago natin pag-usapan ang mismong item na Queen's Wings, pag-usapan muna natin ano ba ang foundation ng pagiging isang XP laner na fighter. Bilang XP laner, mahalaga na kaya natin mag-soak up ng damage or mang-tangke para sa mga kampi natin, and at the same time ay tumagal sa clash. Kumbaga given naman na kapag may clash, pwede tayong mamatay. However, ang pinakamahalagang aspect dito is that during clash, ikaw ay hindi agad matitake down. Sobrang laking impact na hindi ka kaagad ma-burst ng mga kalaban, kaya sobrang fit ng Queen's Wings sa kahit sino mang fighter. So paano ba natin malalaman kapag meron na tayong Queen's Wings? Kapag yung HP mo ay naging 40%, gagana na ang Queen's Wings. Ang indicator na meron ka ng Queen's Wings passive is itong kulay red na bilog na pumapalibot sa hero mo. So anong mangyayari kapag pumutok na ang Queen's Wings? Well, first of all, magkakaroon ka ng 30% damage reduction. Kaya nagmumukhang makunat yung mga heroes kapag low life sila is dahil ito sa Queen's Wings. Kaya madalas binibuild ang Queen's Wings kapag may burst sa kalaban. Pangalawang benefit naman kay Queen's Wings ay magkakaroon ka ng cooldown by 2 seconds. So kunwari gumamit ka ng skill ng hero mo bago mag 40% yung HP mo. So kapag pumutok yung Queen's Wings, yung 5 seconds na yun, biglang magiging 3 seconds. Kaya nagagawa rin natin sa mga clips natin na nagkakaroon tayo ng double first skill kay Yuzong. Kasi bago pa pumutok ang Queen's Wings ay gagamit ako ng first skill para pag puputok ng Queen's Wings, another first skill ulit tayo. Kaya nagkakaroon tayo ng parang double first skill trick. And then yung isa niya pang passive is for every 1% HP loss, nag-i-increase yung damage mo up to 15%. So kumbaga kapag nag 40% na lang yung HP mo, magkakaroon ka ng 15% damage increase. So sobrang solid, no? Kasi low life ka na, meron ka ng damage reduction, bibigyan ka pa ng damage boost, and at the same time, papabilisin niya pa ng cooldown yung mga skills mo. Kaya naman masasabi ko talaga na ito ang item na hindi mo pwedeng skip. Actually, hindi lang sa XP lane. Pwede rin to i-build ng kahit anumang roles. Especially kung marksman ka, magbe-benefit ka dito, lalo na kung may assassin kang kalaban. Kaya naman para ma-demonstrate ko ng mas maganda itong passive ng Queen's Wings, may papakita ko sa inyong clips. Kung mapapansin nyo dito, hindi tayo tumatagal or hindi tayo nananalo sa clash kahit naka-ulti na sa atin ng Angela. Mind you guys, naka-radiant armor na ako dito, pero hindi pa rin talaga tayo manalo-nalo during the clash. Pero pagdating no late game na kung saan na-acquire ko na si Queen's Wings, makikita nyo na dito na kaya na natin silang pagsabayan lahat. Kaya bago magtapos ang video, meron akong aral na gusto kong makuha nyo at ma-adapt nyo. Kapag pumutok ang Queen's Wings, instead na tumakbo ka, kailangan ilaban mo na. I-all in mo na, ibigay mo na. Kasi 9 out of 10, mamamatay at mamamatay ka talaga. Kasi clash yan eh. Kasi XP ka. And normal lang yun. Ang hindi normal ay kapag pumutok ang Queen's Wings, mas pinipili mo pang tumakbo. Kaya naman kapag nakita nyo nang pumutok ang passive ng Queen's Wings, instead na tumakbo ka, gulating mo yung kalaban mo, mas labanan mo pa sila. Kasi there's a chance pa rin na kaya mong i-outplay sila.